Mga ka-Republic, isang malaking sakripisyo ang gagawin ni Ginebra at Gilas Pilipinas coach Tim Cone. In support for the Batang Gilas, kalahati sa coaching staff ng Barangay Ginebra ay sasamahan si L.A. Tenorio sa Siaba competition na gaganapin sa San Fernando, Pampanga. Si L.A. ang bagong coach ng Gilas Youth. Samantala, may laro bukas ang Gin Kings laban sa Blackwater Bossing. Kailangang maipanalo ito ng mga mag-aalak upang manatili sa top 4 ng team standings. Ang top 4 teams ang magkakaroon ng twice to beat advantage sa playoffs. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, todo suporta ang Ginebra team management sa gradual transitioning ng dati nilang star point guard mula sa pagiging Ginebra playmaker into a shot caller o bilang isang coach. L.A. Tenorio will call the shots for the Batang Gilas sa gaganaping FIBA Under-16 Asia Cup Siaba Qualifiers. Gagawin ito mula 24 hanggang May 30 sa Giao Convention Center sa San Fernando, Pampanga. Sinabi ni Tim Cone, sasamahan ng ilang miyembro ng Ginebra coaching staff si L.A. sa unang sabak nito sa coaching duty nito para sa Gilas Pilipinas Youth. Masasabing malaking sakripisyo ito para kay CTC dahil ongoing din ang Philippine Cup sa PBA kung saan inaambisyon ng Ginebra ang makabawi matapos ang dalawang runner-up finish sa natapos na dalawang conference. Para sa ibang team, malaking achievement na yung makarating sa finals. Ngunit para sa isang kupuna na katulad ng sa mga mag-aalak, championship trophy lang ang itinuturing nilang tagumpay. Kabiguan para sa kanila kung hindi sila ang magcha-champion. Kalahati sa kanyang coaching staff ay sasamahan sa L.A. Tenorio na i-prepare ang Gilas Pilipinas Youth. Kabilang dito ang Chief Deputy ni CTC na si Richard Del Rosario. May mga nagsuggest di umano na maglalagari ang mga ito from Pampanga to Manila para maka-assist pa rin sa team practice ng Ginebra, ngunit di ito pinayagan ng American mentor. Magiging napakahirap daw na maglalagari sa dalawang obligasyon sa magkalayong venue. Kaya hinati na lang ni CTC ang kanyang mga assistant coaches. Bukod sa laro bukas ng Ginebra laban sa kupunan ng Blackwater from May 24 to May 30 ay isang game lang ang nasa schedule ng Gin Kings at yan ay kontra sa defending champion Meralco Bolts. Sa May 30 yan at inaasahang maglalaro rin sa petsyang ito ang Batang Gilas para sa title match. Priority raw nila si L.A. Tenorio sa ngayon. Importante rin daw para sa national team ang labang ito ng Gilas Pilipinas Youth dahil mula sa mga batang tinitrain ni Tenorio, dito naman huhugutin ang susunod na henerasyon ng ating Gilas Pilipinas. Anyway, sa kasulukuyan na may 4 na panalo, 2 talong record ang Barangay Ginebra at kailangang maipanalo nila ang laro bukas laban sa Blackwater. Although may isang panalo pa lang ang Bossing sa 6 na laro, sa kanila'y hindi dapat magkampante ang Barangay Ginebra. Kapag nasilat ang Gin Kings sa mga bataan ni Jeff Carriazo, dadaos-do sila sa ibaba ng team standings at makakasama nila ang TNT at Rain or Shine na parehong may kartadang 4-3. Alalahanin na top 4 teams lang ang magkakaroon ng twice to beat advantage pagpasok ng playoffs. Speaking of talk and text, naka-4 na diretsyong panalo na ang mga ito matapos padapain kagabi ang Rain or Shine. Marami nagsabing mahihirapan ng tropang 5G dahil nadali ng injury si Rain ng Batak na humalili kay Jason Castro na na-injury din last conference. But in absence of the 2 finals MVP ay nag-step up para sa kupunan ni Chot Reyes, sina RR Pugoy Poy Eram at Calvin Oftana. Plus ang timely contribution ni Glenn Cubuntin at Simon Enciso. With this development, sa malaking panalong ito ng tropang 5G laban sa Rain or Shine, naka-4 na dikit na panalo na sila. Dahan-dahan silang umaakyat sa team standings at mukhang magsasalubong sila ng Ginebra sa gitna.
Sa format ng competition, 4 and 5 ang magtatapat sa quarterfinals. Hindi malayong mapwesto sa 4 and 5 ang alinman sa dalawang kupunang ito. Mapapaaga ba ang pagtatapat ng Ginebra at Tokentex? Pero bago natin pag-usapan yan, ang laban muna ng Ginebra kontra Blackwater bukas ang ating talakayin. Hindi pa rin nakakalimutan ng mga Ginebra fans ang ginawa noon ni Cedric Bearfield nang misang magharap ang Bossing at ang Gin Kings. Isang ala Stephen Curry night-night gesture ni Bearfield ang hindi makalimutang ginawa niya. At tiyak isa ito sa mga players na ookrayin ng mga Ginebra fans. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Borlagatan Donald mula dyan sa Singapore. Salamat sa suporta, kabayan. Ingat ka lagi dyan. Sa iyo rin, Darnel Domingo, Manalo Matalo, Ginebra fans ito, sabi niya. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, Enrico de Guzman, salamat kabayan. Ingat ka rin lagi dyan sa Belgium. At sa iyo rin, pa-shoutout naman sabi niya si Eduardo Placer. Congrats kay EJD Placer, nag-graduate ng grade 12. At sa iyo rin, Efren Mendoza, kahit anong mangyari, Ginebra fans daw siya. Herminia Balingit, iba pa rin yung healthy lahat. Sabi niya, shoutout sa iyo. At sa iyo rin, Renia Tibay, yes, totoo yung sinabi mo. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, Junicio Mercado, BGSM lang, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Antonio Aga, nananaginip daw ng gising si Jolas. At sa iyo rin, shoutout Julian Pagtakhan, wag daw mayabang si Lastimosa. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.